Hello guys, hello Pisces, welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888, welcome guys. Alamin natin Pisces kung anong messages, anong vibration, energy para sa lahat. Ito ay from April 1 hanggang April 15 of 2025. Tingnan natin Pisces yung first 2 weeks reading para sa inyo, okay? So, kung bago ka sa channel ko, please like, share, and subscribe. Paki-press ang notification bell button guys para updated ka sa mga videos na ina-upload natin. So, kumuha lang tayo dito ng one message or ito yung magiging first message natin, Pisces. Okay, first card natin, wow! Congratulations, Pisces, is prosperity. Ang first card mo is prosperity. So, dito sinasabi na from April 1 hanggang April 15 of 2025, a gift of money is on its way. Your income is increasing. Manage your finances with love. Wow! Congratulations, Pisces! Kasi dito sa prosperity na to, sinasabi na isang regalo na pwedeng in terms of money, financial, tangible, material things ang paparating sa'yo for 15 days na to. Yung income mo, yung salary, pwedeng may mga overtime pay, may mga extra income, extra work, or anything na extra. Okay? But kahit magkano yung perang dumating sa'yo this first 2 weeks of April, kailangan mong i-manage yung finances mo ng balanse. Kasi 'di ba kahit magkano yung pera na dumating, kahit sobrang blessed tayo, pero kung hindi naman tayo marunong mag-manage ng salapi, talagang 'di ba, mahihirapan tayo sa pagbabalanse. Okay, Pisces. Okay, so ito ay second deck na tayo, Pisces. So I hope na makuha mo yung energy talaga dito. Okay. First card mo dito is Six of Swords. Six of Swords, ito ay tungkol sa plano mo, Pisces. Pwedeng ikaw ay matagal na, maybe 6 years ago or 6 months ago, pwedeng nagpaplano kang mag-travel, pwedeng hindi ka masaya or hindi ka kontento sa lugar kung nasaan ka 6 years ago, 'di ba? So, nakikita ko sa'yo dito na siguro for almost 6 years, nagko-contemplate ka, nagpo-procrastinate ka, hindi mo alam, confused ka kung ano yung gagawin mo, saan ka ba pupunta, ano ba yung company pupuntahan mo, saan ka ba magfo-for good, saan ka ba magre-retire. Nakikita ko sa'yo dito na for the month of April, starting April 1 hanggang 15, nakikita ko yung improvement dito. Okay? So, yung improvement na to, sinasabi na yung Six of Swords is, papunta ka doon sa mas balanse, mas peaceful, mas progresibo, mas prosperous, mas abundant na lugar, sitwasyon, pagkakataon, or pangyayari. So, nakikita natin dito na you're moving up. Okay? Moving out of negativity, of stress, anxiety. Papunta ka na doon sa tahimik. Okay? Parang ililift up ka ng Panginoon. Galing sa kung ano man na restrictions or stagnation na pinagdadaanan mo. Okay? Pisces. Next card natin, diba? It's the World card. Maraming beses, pwedeng sabihin natin 6 months ago, 6 years ago, ang dami mong plano, 'di ba? Maraming plano, pwedeng nag-travel ka in different countries, different cities, provinces. Nakikita ko sa'yo dito na hindi mo mahanap kung saan ka talaga or kung ano talaga ang gusto mo. But for the month of April, starting April 1 hanggang 15, makikita mo talaga na it's a completion of your plans. It's an achievement of your goals, parang ganon. So, may matatapos ka, mas may intindihan mo kung ano talaga ang gusto mo, yung life purpose mo dito. So, life-changing siya. So, from April 1, life-changing yung mga araw na darating. Okay? Next card is Two of Swords. So, etong Two of Swords na to, may mga Pisces din na siguro gusto mong mag-ibang bansa or mag-travel for vacation, for leisure, or for migration, diba? And nahihirapan ka, hindi mo alam kung anong bansa ang pupuntahan mo or hindi mo alam kung saan ba yung
lugar na gusto mo. But nakikita ko, matatapos at matatapos itong confusion na to by the end of April. So, makukuha mo yung tamang sagot dyan. Okay, and reverse na hangman. So, itong reverse na hangman na to, maganda. Kasi sinasabi sa'yo, Pisces, na lahat na, yun nga, diba? Lahat ng na-hang, hindi natuloy. Lahat ng mga bagay-bagay na puro lang plano, puro lang kwento, ay posibleng magkakatotoo yan. So, halimbawa, kung single ka, ang tagal mo nang nagmamanifest ng love life, dito sinasabi na posibleng may mga nahang na relationship, nahang na connection, ang posibleng magkatotoo or into completion na siya. So, nakikita natin ang hangman na to na sinasabi na kung talagang para sa'yo, talagang para sa'yo. So, maraming mangyayari sa inyo. Kasi yung mga retrograde na yan, matatapos yan is April 7. So, abot pa siya. Kasi from April 8 onwards, yung mga hang na plano ay posibleng matuloy na. Wala nang kukontra. Kasi, clear na yung universe. Okay? And next card natin is 5 of Cups. Nakikita ko sir dito, mayroong mga Pisces na siguro yung yung planong ito na posibleng matuloy ngayon is matagal na tong in-offer sa iyo ng universe, okay? Like for example, isang business or pagbili ng bahay, sasakyan or any investment. And nakikita ko sir dito na siguro this month of April for maybe 1 week, first week of April, medyo magkakaroon ka ng regrets. Kasi parang iisipin mo, sana ginawa ko na siya dati pa. Okay? Like yung ibang Pisces, parang yung pagnenegosyo. Pagnenegosyo, yun yung regrets nila na parang sana kung ginawa niya ito before, siguro ngayon sobrang tatag na ng business niya. Parang ganun. Okay. So, tingnan natin, Pisces, kung ano yung last messages para sa'yo. Ito ay third deck na tayo. Oh, sorry guys. Oh, sorry. Okay, so yung mga nahulog, hindi na natin yung kukunin. Okay. Okay, sorry. Yun talaga. Okay. Sobrang dulas kasi ng mga barako. And at the same time, yung table ko, sobrang dulas. Pero okay lang. Tingnan natin. Okay. It's about future, Pisces. Yung Page of Wands, all about future. Maybe future with fire sign Leo, Aries, Sagittarius. So, if you have a connection or attachment, pwedeng asawa, kaibigan, magulang, friends, business partner, with fire sign Leo, Aries, Sagittarius, nakikita natin na yung future nyo ay magiging sobrang stable, secured. Yung future nyo ay sobrang magiging maayos. Financially, abundant, and prosperous. Okay? Reverse. So, yung reverse card na 4 of Cups, nakikita ko sa'yo dito na posibleng may isang tao this April na hihingi sa'yo ng pabor. It's either financial or emotional support. Nakikita ko sa'yo dito na wala kang maibibigay siguro or i-reject mo or parang sasabihin mo, sorry, hindi ko kaya na ibigay yan sa'yo. Or pwedeng ikaw to na humihingi ng pabor. And nakikita ko na pwedeng makakatanggap ka ng rejection kasi siguro walang pera or walang oras or anything. Okay. Reverse card na 2 of Wands. So nakikita ko maganda tong reverse kasi sinasabi ng baraha sa'yo na for the month of April, straightforward talaga. Walang parang naguguluhan ka. Kasi itong 2 of Wands is ang dami-daming choices, daming options na mahihirapan kang isipin kung alin ba yung tama, alin ba yung mali, or anything. Okay? So, sinasabi ng baraha dyan sa'yo na by the end of April 2025, yung 9 of Pentacles dito is nagsasabi sa'yo, Pisces, na marami kang wini-wish na posibleng mag-grant. Nandito yung the World card. Marami ka din na gustong alisin sa buhay mo, mga unhealthy habits, lifestyle, friendship, collaboration, connection, yung pagiging sobrang people pleaser mo, yung pagiging sobrang generous. Siguro yun ang kailangan mong i-let go para naman ma-enjoy mo yung luxurious life. Okay? So, this na 9 of Pentacles is all about luxury. So, makaka-experience ka or mararanasan mo na medyo maalwa yung buhay mo sa buwan na to. Okay? Reverse card na Ace of
Pentacles. So, yung reverse card na Ace of Pentacles, sinasabi na if may hinihintay ka na financial openings or financial new beginnings, wag tayong masyadong magmadali, 'di ba? So, wag tayong ma-pressure. Let it go, let it flow, go with the flow. Okay? And last card natin is Page of Pentacles. So, kung makikita mo dito sa Page of Pentacles na to, sinasabi pa isi sa'yo na, okay, if naghihintay ka ng pera, naghihintay ka ng offer, financial offer, emotional offer, make sure na maging patient tayo. Pasensya ang kailangan, okay? Huwag tayo aggressive, impulsive, kasi nandito yun sa prediction natin for the whole year of 2025 na yung talagang parang new year or start ng taon talaga para sa is May 2025. So, starting May 2025, aarangkada talaga yung buhay, financial and emotional mo. Okay? So, thank you guys for watching and see you again. Bye!